Magandang araw, magandang umaga mga kaparmer. Magandang araw sa inyong lahat. Shoutout nga pala sa mga bago nating subscriber. Sa video natin ngayon, ipapakita natin dito yung mga possible at saka mga dahilan ng pagkasira ng ating mga pananim na ampalaya. So shoutout nga pala doon sa nasunog na 25 days. Sir, pasensya ka na kung dahil sa vlog ko nasunog ko yung yung ampalaya mo. So dinadala ko sa konsensya ko yun, sir. Pero pinag-aralan ko talaga ng husto kung bakit nasunog. Siguro overdosage nga talaga ako sa pagsabi sa vlog ko, kasi ito pasunog na rin ito eh. Kaya sir, pasensya na po Sana maunawaan niyo po ako sa aking pagkakamali. Inaamin kong pagkakamali ko yun, sir. Ngayon, dahil sa sinabi ng ating kaparmer, nag-reduce ako ng spray para malaman natin kung kakayanin ba ng chlorine yung bakterya sa mababa na dosage. Yung laman ng sprayer ko ngayon mga kaparmer, hindi ko na maipakita sa inyo yung video kasi habang nagsasalita pala ako na post, hindi ko alam kung gaano kahaba yung pagka-post ng video. So hindi rin ako marunong mag-edit, kaya gumawa ako ng bagong video dito. Tapos na itapat ako rito, sa bala ko rin ipakita sa inyo mga kaparmer. Unahin na lang natin to. Pwede pala na nakikita ninyo na sira na yung inyong ampalaya sa itaas. Pwede nyo pala siyang i-pruning na ganito kahaba mga isang feet ba. Pwede nyo siyang putulin. Tapos ito yung ingatan niyo, yung bagong udlot niya, no? Yung bagong tawag nito, yung bago lalabas kasi siya ng bagong vine eh. Yan ang makikita ninyo, presko na presko. So tinamaan ko na rin yan ng husto ng chlorine sa ngayon, na 50 grams na lang yung laman ng sprayer ko. So gawa nga na tayo nag-harvest, kaya tayo nag-spray, marami yung blight pa rin sa ngayon. So dito pag-uusapan lang natin yung mga possible na mga dahilan bakit ba tuluyang nasisira yung ating pananim pag medyo matanda na. Kasi nga po kaparmer, kapag bata pa gaya nito, ganito palang kahaba yung vine mo, parati mong ini-sprayhan, natatamaan mo ito ng husto. Pero ito yung kalaban niya pagdating sa dulo, na hindi na siya natatamaan yan. Yung white flies na yan yung unti-unting sumisira sa ating pananim sa itaas. Kaya dapat mabago talaga natin pati yung design ng paglalagay ng kanilang trellis. So sana ito hindi masunog kasi 50 grams na lang to eh. So kita mo yung pag-spray. So yun mga kaparmer, ang ibig kong ibahagi sa inyo, kahit 10 taon ka nang nagtatanim ng ampalaya, no kaparmer, kung ang problema mo is the same lang sa problema ko ngayon, kung pinoproblema mo pa rin yung paano gamutin, at saka gumagamit na rin kayo ng mga synthetic na fungicide, so sana makatulong ako sa inyo, Huwag nyo sanang masamain yung opinion ko dito sa aking video, mga kaparmer. Yung pinagkaiba nga pala ng paggamit ko ng synthetic na mga fungicide at saka chlorine lang is malaki. Yung naubos ko pa lang ngayon dito sa ampalaya ko at saka sa talong is 1 kilo na chlorine, mga kaparmer. So sa loob ng 1 buwan o mahigit na 1 buwan. So yung nakita ko pariha lang yung resulta niya. Pariha lang. Mas maganda pa nga yung kasi ito kakatapos ko lang mag-harvest mayroon pang mga bunga na hindi naman contaminated ng fungus. So para sa akin okay lang naman na gumamit kayo ng sari-saring fungicide, pero sa akin kasi dito hindi na talaga ako gagamit. Bakit ba hindi na ako gagamit? Bakit ikaw Putot Vlog hindi ka nagagamit ng synthetic na mga fungicide? Nagsasuggest pa naman yung mga viewers, Kasi ganun lang din
ganun lang din, hindi rin nila na-cure ng maayos. Hindi rin nga, iba nga hindi pa nakaprevent eh. Kasi mayroon dito sa amin, hindi rin sila nakapag-harvest. Mayroon dito 3 lata. 1 hektarya yon, hindi nakapag-harvest yun. Kasi wala talaga, inatake ka agad, sunog agad yung vine nila. So sana makikita nyo kaparmer yung ginagawa kong video habang ako'y nag-i-spray. So ano ba yung pwede na mga remedyo na magagawa natin kapag ganito na yung sitwasyon ng yung pagsasaka natin ba? Kasi nakakaramdam na rin ako ng pagod eh. Nakakapagod pa ulit-ulit. Spray ka ng ganon, spray ka ng ganito. Ito nga, kahit chlorine, minsan nakakaisip ko bakit hindi pa rin siya tuluyang gumagaling. Ano ba talaga yung dahilan? No? Hindi tayo magpo-focus sa problema, focus tayo sa solusyon. Mayroon akong isang solusyon na ibabahagi ngayon kaparmeran. Sana matapos niyo yung video ko. Sana wag kayong hindi kayo magsawa Mayroon akong ipapakita sa inyo na opsyon mga kaparmer. Doon ito sa mga gustong magtanim ng ampalaya na bago pa lang. So susubukan natin. Yan, makikita ninyo yung poste na yan. Yun yung dimo ko kanina sa unang video ko. Halimbawa, ito yung una ninyong kaparmer yung linya na balak ninyong lagyan ng inyong ng ampalaya. So dito kayo maglagay nitong poste, yung bago ninyong poste So ang design niya parang hindi siya straight, parang siya, kaunti parang pa ganyan Yung pa ganyan ba, pa slide. Tapos lagyan nyo lang siya ng poste dito na support para hindi ito babagsak pag nagkaroon na ng maraming dahon at saka bunga yung ampalaya natin. Tapos yung tali ninyo dito nyo itatali sa poste hanggang dun sa dulo kung gaano kahaba yung inyong linya. Tapos yung paggawa ninyo, paglagay niyo ng poste, yung matamaan nyo lang na ganyan kataas, maabot lang ng maabot lang ng spray tuwing nag-i-spray kayo, Hindi ko siya maipapakita sa ngayon mga kaparmer. Gawa nga ng hindi pa ako nakapag-ready ng aking tataniman ng ampalaya kasi magtatanim pa ako ng talong ngayon. So bakit ba naisip ko lang habang nag-harvest ako kanina, naisip ko lang talaga, inobserbahan ko. Kasi chlorine na yung ginamit ko, bakit parang hindi nag-grow? Kasi makikita ninyo, hindi na talaga siya nag-grow ng maayos eh. Hindi na maganda yung kanyang dyan sa itaas, dahon, tsaka yung bagong talbos niya hindi na maganda. Bakit ba ganyan yung nangyari? Sa simula ang ganda-ganda eh. Parang ang bilis lang makarating sa 3 metro. Bakit ba? Yun pala nakita ko. Kung babalikan natin yung pag-aalaga kasi natin sa ating ampalaya sa pagkabata pa lang, na-isprayhan natin siya mula sa puno hanggang sa dulo. Natatamaan siya ng husto. So yung ito kasi na design mga kaparmer dito lang talaga tayo makakapag-spray sa ibaba eh. Yan, makikita ninyo dito lang kayo makapag-spray. So yung insekto hindi yan pupunta rito, kahit yung virus hindi na yan pupunta rito kasi parati tayo nag-i-spray dito eh. Yung pupuntahan niya yung hindi natin natatamaan. So yung hindi natin natatamaan, ngunit doon sila tumitira. Lalo na itong white flies, ito talaga yung napakahirap puksain ngayon eh. Kasi kahit anong lakas na insecticide gagamitin mo diyan, lalo na pag ampalaya tanim mo, gamitan mo to ng alika, kulot yan. Gamitan mo to ng silikron, kulot yan. Sensitive masyado tong ampalaya. So ano ba talaga yung pwede na makatulong sa atin? Baguhin muna natin siguro una yung design ng ating trellis mga kaparmer. Baguhin natin yung design. So ang tawag ko sa design na gagawin ko rito is wooling type lang. Yun lang, poste lang, tapos lagyan natin ng mga twine. Doon lang natin sila pagapangin. At saka at least matamaan natin ng husto yung yung buong ampalaya natin
mula puno hanggang sa dulo matatamaan pa rin natin. So sana mayroong susubok, hindi lang ako kundi mayroon sanang sumubok. Kahit mauna pa kayo sa akin ka-farmer, okay lang yun, no? At saka yun din yung gagawin ko rito gagawin ko rin yun ng video. So sa ngayon mga ka-farmer, pagpasensyahan ninyo, lalo na dun sa nasunog na ampalaya ni sir. Pasensya na po sir paulit-ulit ko pong humihingi ng pasensya to amanin sa inyo. So balikan ko lang, pwede pala na ang ating ampalaya kapag matanda na pwedeng putulin, tapos ingatan mo lang yung puno, lalabas din yung bago niyang vine. Tapos yung pinagkaiba ng ako ay gumamit, ito yung pinagkaiba niya, mas marami yung bunga. O nga pala mga ka-farmer, tapos baguhin natin yung trellis, yun yung sinabi ko kanina. Baka may magtanong kung gumamit pa ba ako ng asin. Opo, 2 beses na ako nakapag-abuno ng asin dito sa ating ampalaya. So sa video natin ngayon mga ka-farmer, pinakita ko lang sa inyo yung problema na posible na nagiging dahilan ng ating pagkabagsak ng ng ating ampalaya. Ampalaya naman talaga yung topic natin ngayon So yun lang siguro mga ka-farmer, sana ipakita ko sa inyo yung dahilan ng pagkakasakit ng ating mga vine. So doon naman sa siyempre 10 years na kayong 10 years o 6 na taon o ilang taon na kayong nag-aampalaya, sana hindi nyo na nararanasan itong ganitong sitwasyon sa akin. So yun lang mga ka-farmer. Sa muli, maraming salamat sa Diyos sa inyong patuloy na suporta. Tsaka nag-reduce na rin ako ng pinakinggan ko yung sabi ni sir na dapat 10 grams magsisimula. So tama po yun sir. Kahit magsimula sa 10 grams, halimbawa gumamit ng chlorine, kaunahan 10 grams, hindi siya hindi nakagamot, idagdagan 20 grams hanggang sa makuha ninyo yung timpla sa inyong taniman. So sa akin ngayon, ang pinakamababa ko siguro na magamit dito kasi matanda na rin to, 50 grams lang. Babalik din ako kung sakasakali na lumala to at mas dumami yung spot na brown sa kanyang sa kanyang bunga. Babalik ako sa 100 grams kasi papatay na rin tong tong vine ko rito. So pero marami pa rin yung bunga niya ngayon. Sana marami pa sana yung bubungahin nito Kaso ayong sumira dito hindi lang bakterya at saka fungus, pati rin white flies. Yung dahilan kung bakit na-atake siya ng white flies kasi hindi natatamaan doon sa kanyang pinakaibabaw. Hindi talaga siya matatamaan. So at saka yung pinaka-importante pa naman yung hindi matamaan yung kanyang pinakadulo. So doon mga ka-farmer sa ini-imagine ko na na ita-try out ko talaga dito, yung wooling type na sinasabi ko, yun yung design na para sa akin maganda. Kasi spray ka sa dahon, tatamaan mo ng husto. Spray ka naman sa kabilaan mo, isprayhan, tatamaan mo ng husto. Ilalim at saka sa itaas niya matamaan mo. So kasi sa paggamit kasi ng foliar din, ang dapat kasi talaga pag nag-spray tayo ng foliar, natatamaan yung yung pinakaitaas na dahon na part kasi yun yung kumakain Yun yung sumisipsip ng tubig. Saka yun yung sumisipsip ng ng ina-apply natin na mga foliar. So kung dito tayo sa ibaba, hindi natin natatamaan, sayang lang yung spray natin. So maganda, sana samahan nyo pa ako sa dako paroon ng aking pagsasaka mga ka-farmer. At sana patuloy nyo kung suportahan. Tanggap ko po lahat ng iko-komento ninyo. Tatanggapin ko po yun. So mayroon din nagsuggest sa atin na pausukan, pero kahit anong pausok mo, lilipad yan, babalik din. So kasi
kailangan talaga insecticide eh. O kagaya nito, makikita ninyo halos wala na siyang dahon. Hindi yan dahil nasunog ng chlorine mga kaparmer. Hindi yan sa chlorine, kasi kung nasunog yan ng chlorine, yung ano, yung dahon, yung hindi sana natamaan, kasi mayroong mga area dito na ano, hindi rin natatamaan, hindi sana nasunog, ilalo na ito. 'Di ba? Yung iba nga parati kung natatamaan, green pa rin hanggang ngayon eh. So hindi siguro mag-reduce lang ng ng dosage. Pero sigurado ako white flies talaga ang umatake nito, kasi white flies talaga ang hirap ngayon puksain. Iwan ko lang sa iba kung anong ginagamit nila. Sa akin kasi ginagamit ko lang talaga dito kasi nakitaan ko rin sa permethrin, mix ko yung paspat, yun lang. Tapos para pest, mix ko yung paspat saka gold. Yun lang mga kaparmer yung ginagamit natin dito. Yung gold para yun sa green bag, yung sa permethrin saka para pest, para yun sa white flies. Yung paspat naman para yun sa mga anak ng white flies, kasi walang ibang makakapatay nun maliban sa paspat. So siguro mga kaparmer, marami na akong nasabi. Comment nyo na lang kung ano yung inyong gustong itanong, at sana kahit suggestion doon sa sa palagay nyo, imagine nyo na lang kung tama ba o hindi, tatanggapin naman natin. Tsaka doon nga pala sa kay Sir din, na sa kaparmer natin na nag-aabang ng ginawa nating foliar. Ito na po yun, foliar, calcium boron, ito na po yun. So hindi ko pa siya nagamit kasi hindi pa siya umabot doon sa days niya, kasi minimum yan ng 15 days minimum yan bago mo siya i-apply, bago mo siya gamitin. 15 days talaga. Mas matagal na ferment, mas maganda. Hindi ko pa siya pwedeng gawa ng video ngayon, gawa nga na na ayaw ko rin ilagay kayo sa alanganin. Ito yung sinasabi ko mga kaparmer, yan. Hindi rin yan, ngayon ko lang yan inisprihan kasi nasunog na eh. Ito parati ko itong inisprihan dito, sa awa ng Diyos hindi naman siya nasunog kagaya niyan. Kasi nakita ko talaga dyan dati, ayan pinapakita ko sa inyo mga kaparmer. Nakita ko talaga dyan dati, ang daming lumipad dyan na white flies. So nga pala, naalala ko yung sinabi ko kanina sa video yung dinilit ko. Bakit hindi tayo pinapasok ng sakit yung maliliit pa yung ating yung ating ampalaya, mga basta early days niya, bakit hindi pa siya napapasok? Kasi nai-isprihan natin siya ng husto, natatamaan natin siya ng husto mula nga sa puno hanggang sa dulo, nai-isprihan natin. Saka lang tayo, sa aking experience ko talaga, saka lang ako pinapasok dito pag yung vine is nasa itaas na hindi ko na natatamaan ng husto ng pag-spray. Yun yung ibig kong sabihin mga kaparmer. Yun yung ibig kong ipaliwanag sana sa una na part nitong video ko. Ngayon, ang naisip kong paraan is yung wooling type. Wooling type lang siya ba? Medyo pa-slide mo yung poste, tapos siguraduhin mo lang na hindi rin siya matumba, para hindi rin masayang yung tanim natin. So pag ganun, wooling type lang siya, isang side lang, then space ka naman ng mga 6 meters. O di kaya ang espasyo mo is yung yung kung gaano ka haba yung poste mo, yun yung space mo, diba? So pag mag-spray ka una sa ibaba, then isprayhan mo yung dahon sa kabila, matatamaan mo sila pareho ng husto. So ganun din, continue. So posible yun siguro, kung imaginein mo nga lang, simula nung bata siya, na-isprayhan mo siya hanggang dulo. Pag ganun, pwede siguro na makatulong, makaprevent ng husto doon sa
sa ating ampalaya. Kasi sa nakita ko talaga na tanim, isa itong ampalaya sa isa sa pinaka magandang alagaan eh. Matutunan mo lang sana kung ano yung karapat dapat sa kanya na pag-aalaga. So after a year, sa third batch sana kahit papano ay makabago na. So magsisimula ako magpa-sowing ng seed sowing naman tayo ng ampalaya next Monday. Sa Sunday pala, sa linggo ng darating na ito, no? Kasi magpapatanim na ako ng talong ngayong linggo. So yun lang mga kaparmer. Summarize ko lang, pwede pala na itong ating ampalaya, matanda na yung dulo, pwede mong putulin tapos ingatan mo yung puno kasi magkakaroon siya uli ng panibagong vine. Tapos yung trellis design, yun yung isa sa pwedeng baguhin babaguhin natin. So abangan nyo ako sa paggawa ko ng bagong trellis dito mga kaparmer. So tapos yung pag-spray, dapat kasi natatamaan ng husto lahat ng dahon at saka vine at saka bunga. So yun lang mga kaparmer, patuloy nawang ingatan ng Diyos at sana makatulong ako doon sa bagong magtatanim ngayon. Makatulong ako sa inyo, sir. So sige po mga kaparmer, sa muli maraming salamat sa inyong patuloy na suporta at nawa ingatan ng patuloy ng Diyos ang inyong sangbahayan. Salamat mga kaparmer.